Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang pinagmulan at kasaysayan ng power factor, isang mahalagang konsepto sa electrical engineering. Ang power factor ay isang sukatan kung gaano ka-epektibo ang isang electrical system sa paggamit ng kuryente. Ito ay ang ratio ng real power na ginagamit sa paggawa ng trabaho sa apparent power, ang kabuuang enerhiya na kinukuha mula sa power source. Ang konsepto ng power factor ay unang naunawaan noong ika-19 na siglo, kasabay ng pag-unlad ng alternating current AC systems. Si Nikola Tesla, ang inventor ng AC system, ang nagpakilala sa kahalagahan ng phase difference sa pagitan ng voltage at current. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, napansin ng mga electrical engineers na hindi lahat ng enerhiyang ipinapadala sa isang system ay nagagamit ng epektibo. Ang pagkakaroon ng mga inductive at capacitive loads ay nagdudulot ng phase shift na bumabawas sa efficiency ng mga makina at power grids. Dahil dito, ipinakilala ang konsepto ng power factor correction gamit ang capacitors at synchronous motors upang mapabuti ang efficiency. Ngayon, ang power factor ay mahalaga sa mga industriya at bahay upang bawasan ang pagkawala ng enerhiya at makatipid sa singil sa kuryente. Ang mga kumpanya ng kuryente ay gumagamit ng power factor correction upang mapanatili ang maayos at episyenteng daloy ng kuryente sa grid. Mga kapuso, ilan sa atin ang nagulat sa taas ng bill ng kuryente nitong mga nakaraang buwan? Parang kailan lang, kayang-kaya pang abutin ng piso ang 1 kilowatt-hour. Ngayon, parang piso na lang ang binabawas sa bawat gamit ng appliances. Kaya naman ngayong gabi, alamin natin ang isang solusyon na hindi lang makakatulong sa bulsa, kundi makakabuti rin para sa ating kapaligiran. Alam nyo ba, mga kapuso, hindi lahat ng kuryenteng ipinapadala sa ating mga bahay at negosyo ay nagagamit natin ng maayos. May tinatawag tayong reactive power. Ito yung kuryenteng parang nagpa-party-party lang sa ating mga linya, hindi naman talaga nagtatrabaho. Kapag mataas ang reactive power, para kang nagbabayad ng extra baggage fee sa eroplano, hindi naman kailangan, pero kasama sa bill. Dito pumapasok ang power factor corrector. Isipin nyo, parang traffic enforcer ito ng kuryente. Tinatanggal nito ang mga sagabal sa daloy ng kuryente para mas episyente ang paggamit nito. Para sa mga may negosyo dyan, pamilyar ba kayo sa demand charge? Ito yung singil batay sa pinakakamataas na konsumo ng kuryente sa isang takdang oras. Kapag mataas ang reactive power, tumataas din ang demand charge, at syempre, mas malaki ang babayaran. Pero dahil sa power factor corrector, nagiging mas maayos ang daloy ng kuryente, kaya mas mababa ang demand na naitatala. Mas sulit, diba? Hindi lang puro tipid ang hatid ng power factor corrector, mga kapuso, may bonus pang pag-aalaga sa ating mga appliances. Kapag mataas kasi ang power factor, parang laging nagmamartsa sa initan ng ating mga gamit. Madaling masira at mapudpod. Pero kapag gumagamit tayo ng power factor corrector, para tayong naglagay ng cooling system sa ating mga appliances. Alam nyo ba, mga kapuso, may mga electric utility companies na nagpapataw ng karagdagang bayarin sa mga consumer na may mababang power factor. Parang traffic violation ticket din yan, dagdag gastos dahil sa hindi pagsunod sa patakaran. Pero huwag mag-alala, may paraan para maiwasan ang mga penalty charges na yan. Sa pamamagitan ng paggamit ng power factor corrector, mas mapapanatili nating mataas ang ating power factor. Kaya naman, ang power factor corrector ay hindi lang investment para sa ating bulsa, kundi proteksyon na rin mula sa mga hindi inaasahang bayarin. Sa panahon ngayon, mahalaga ang bawat patak ng kuryente. At alam nyo ba, ang paggamit ng power factor corrector ay malaking tulong sa pagkonserba ng enerhiya. Dahil mas episyente ang paggamit natin ng kuryente, mas kaunti ang pangangailangan mula sa mga power plants. Ibig sabihin, mas kaunti ang carbon emissions na ating naipapalabas sa kapaligiran. Kaya naman, ang paggamit ng power factor corrector ay hindi lang pagiging wise sa pagbabayad ng kuryente, kundi pagiging responsableng mamamayan din na tumutulong sa kalikasan.
Sa madaling salita, ang power factor corrector ay isang mahusay na solusyon para sa mga bahay at negosyo na gustong bawasan ang singil sa kuryente, pahabain ang buhay ng kanilang appliances, at maging mas episyente sa paggamit ng enerhiya. Kaya naman, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Alamin natin ang tungkol sa power factor corrector at simula na ang pag-iimpok ng kuryente at pag-aalaga sa ating planeta. At diyan nagtatapos ang ating maikling kasaysayan ng power factor. Kung may tanong kayo, i-comment lang sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Salamat sa panonood.